hindi na po gumagamit ng sasakyan dahil sa traffic. Helicopter na po. Ang lapit lang, parang mula rito, tapos lilipad, dadapos sa Osorio. Parang ganun lang siya. Tapos pagkatapos ng Osorio, balik siya dito sa Lapidario, doon naman siya sa Transville. Ganun kalalapit yung amphitheater sa El Salvador. Pero kailangan po niya gumamit ng helicopter kasi po yung gawain po ay palaki ng palaki. Saan nagmula? Small groups. Way back 1969, dumating po rito si Paul Yonggi-Cho. And he was praying na nung pagdating niya sa Pilipinas, ang presidente po natin noon, walang iba kundi si Ferdinand Marcos. At ang Pilipinas sa panahon yon, number 2 po sa buong Asia na pinakamayamang bansa. And then ang ginawa ni Dr. Paul Yonggi-Cho, ipinasyal doon sa Araneta Coliseum. Pagdating po niya sa pintuan ng Araneta Coliseum, lumuhod siya at nagtaas ng kamay at sabi niya, Lord, make Korea, South Korea, like Philippines. Dumating yung panahon, iba na ngayon ang prayer natin. Lord, make Philippines like Korea. Kasi sa kanyang paglilibot sa mga iba't ibang lugar, nakita niya doon sa mga probinsya, lalo na sa mga nagtatanim ng palay, pagdating po ng alas 6 ng gabi, alas 7, ang mga tao, pagka lumilitaw yung buwan, nasa labas na ng kalsada, nag-uumpukan po sila. At yung kanilang umpukan, wala pong backbencher. Ibig sabihin, hindi po ganito ang style. Pabilog po sila. Everyone is participating. Kasi ang tawag natin dito, batok-batok fellowship. Kasi nakikita mo sa harapan mo, batok niya. Kaya batok-batok lang, ha? Batok-batok fellowship. Kaya sila, sama-sama sila in a circle. Walang backbencher. Because everyone kasali. Nakita niya ang ganung style. Pagdating niya sa Korea, ginawa niya yung ganito, small group. At tinawag po niya itong cell group. At pagkatapos po, ngayon, ang South Korea, sa buong mundo po, number 1 po sila in terms of membership sa pangalan po ng Kristiyano. Bakit? Isang simbahan lang po sila ron. Sa Korea, meron pong 5 simbahang malalaki sa buong mundo. Kasama po dito ang church po ni Dr. Paul Yonggi-Cho. Ang sikreto po nila is small group. So ngayon, pag-usapan po natin dito, yung topic po natin, actually hindi ko po topic ngayon, kaso nga lang si Pastora ay medyo nagkaroon ng problema yung lalamunan niya. Kasi alam niyo po, itong nagdaang araw po, 5 po ang ating inilibing. Isang sanggol, isang nanay, at isang lola. Yung maglola po ay pareho po namatay sa loob ng 1 linggo. Dinedicate yung bata, nag-anniversary, 40th anniversary wedding ng lola, sabay yan sa isang araw, sabay yan sa isang hapon lang, pagkatapos noon, nung namatay, halos sabay din sila. At hindi sila pwedeng isabay ilibing dahil ang sanggol ay wala pong formalin. Kaya dapat mailibing kagad. Pero ang lola, inilibing 2 days ago, no? 2 days ago lang po. Kaya yung boses ni Pastora, madaling araw kami alis, gabi na kami uwi. Sinamahan kami ng mag-asawa nating Pastor Don at Pastora Kim. Sinamahan din kami umubos ng pagkain. Ha? Ayaw pumayag yung asawa na hindi pabaunan sila ng puto. Ha? Pinaubos din niya sa cell group niya. So, nakakatuwa. So, yun po yung sitwasyon at ang prayer ko, hindi rin maapektuhan yung boses ko. Dahil kung pareho kami, ay mahihirapan po kami. So, baka ma-postpone. Okay, cell growth is church growth. Okay. You see, in the time of the Lord Jesus Christ, hindi siya nagparami ng tao. Nagpatatag siya ng disciple. Okay. So, mga pastors, don't even try to think na para ang simbahan ay sabing malago, kailangan magparami ng tao. Is not. Magpatatag kayo ng leaders. Amen. So, tignan po natin ang John 15:16. Ang sabi po ron, you have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye
shall ask of the Father in my name, He may give it to you. Now, the question is this. Do you believe that God wants to see you grow? Do you believe that God wants to see your church grow? Do you believe that God wants to see His people grow? And do you also believe that you wanted to see your people grow? Gusto natin ito kasi gawain ng Panginoon ay pinagkatiwala sa atin. And for the church to grow, eto ngayon, kasi ang tanong, papaano? Diba? First, the growth of the church. Okay. Pakibasa po ng malakas. 1, 2, 3, go. Kung backslider ang pastor, backslider din ang simbahan. Do you believe that? At kung ang pastor hindi na nagpapastor, wala na rin po mananatili sa loob ng simbahan. So, the growth of the church depends upon the growth of the pastor. And the question is, how is the personal prayer time of the pastor? Baka abala tayo sa ibang bagay na yung ating personal prayer napapabayaan. Baka ang prayer natin nasa congregational prayer na lang. Wala na doon sa personal na ugnayan mo sa Panginoon. How is the personal reading time and meditation of the God's Word of the pastor? Kumusta ba ang personal na pagbasa mo at pag-aaral mo? Kanina nakita ko si Pastor Ever, nasaan na siya? Ayun, doon ako nakatingin eh. Maganda, nandito ka. Yun sana sabihin ko. Si Pastor Chris, pwede rin dito sa unahan para at least makita nyo ano. So how much time does a pastor spend to his family? Si Pastor Chris po, ang hulihan po ng kanyang pangalan sa Chris, T. Kaya Christ. Okay. At yung Chris na yon, nati ang Christ, di ba? Pagkatapos noon, ang buong pangalan niya, Christopher. So, si Christ, mayroon siyang offer. Si Christ ang offer niya. Okay, so how much time does a pastor spend to his family? Bumisita ako kay Pastor Chris dahil kumuha kami ng tubig nung panahon na ilang araw walang tubig. We talked together at ang sabi ko sa kanya, nasaan ang pamilya mo? Sabi niya, nasa abroad. Sabi ko, mahirap magpastor kasi naranasan ko na malayo sa aking pamilya. And then sabi ko, kailan ang uwi? Kailan ang uwi? Sa Monday. Hindi na babalik doon. Hindi na. You see, kapag maayos ang pastor, maayos ang pamilya, aayos ang pamilya ng Panginoon. Because the congregation always look at the life of the pastor. Kapag ang pastor aanga-anga, ang membro aanga-anga rin. Ang may iwan sa'yo, puro mga anga-anga rin. Because the spirit that you have is the same spirit that you will pass on to your congregation. Because there is a transferring of spirit from the pulpit down to the aisles. Then pangalawa, the growth of the church depends upon the growth of the cell. Every Sunday, kadalasan, traditional churches, nakikita lang sila every Sunday. Pero kapag may cell group, katulad ng big churches, kagagaling ko lang po sa Davao umattend ng 3 araw na seminar po ng PCEC National Assembly. Nandun po ang Victory Church, nandun po ang CCF Church sa pangungunan Peter Tanchi, nandoon po ang G12 movement at COG. Lahat po yan nagsama-sama. Kumuha at pinag-isa-isa po nila ang pangitain.
si Bishop Peter Tanchi, at saka bilang siya yung chairman ng PCEC ngayon, pero hindi na po siya ngayon. Nagbago na po dahil 2 years lang po sila. Si Dr. Division na po. At yung ibinigay sa akin mo, Pastor, yung noon na yung card na pag ginanon mo, life, pagka binaliktad mo, death. Yung author noon, yun po ang chairman ngayon. Okay. Yun po ang chairman ngayon. 2 years po yan. Tapos si Bishop Eli Mercado, isa sa IDPH, board member po, nakasama ko po sa IDPH, vice chairman po ng PCEC ngayon. So lahat po ng sistema ng G12, sistema ng Victory Church, sistema po ng CCF, pinagkaisa-isa. Alam niyo dumabas? Intentional discipleship. At ang sabi ni F. Tendero, sabi niya, ako magsasalita ngayon because tomorrow sa Korea ako kailangan. Pero pinagkaisa po namin lahat ng ito, ang lumabas, intentional discipleship. This is not just a discipleship. Although ang pinakaano is disciple making o discipleship making. Pero ang lumabas, intentional discipleship. Si Pastor F. Tendero, isa po yan sa advisor ng IDPH o Intentional Discipleship Philippines na ito po ay atin pong inadapt. So nakakatuwa ang galaw ng Panginoon. So depends upon the growth of the cell. So the growing church is the outcome of a healthy cell. Kapag malago po ang cell group, malago po ang iglesia. Now, Jesus, hindi po siya nag-concentrate sa maraming tao. Now, remember, pag dumarating mga tao, anong sabi ni Jesus? Peter, ihanda mo na yung bangka. Takas na tayo. Philip, Andres, pakainin. Habang kumakain kami, tatakas. Basa yun sa Bible. Na after ng mga tao, kumain, hinahanap nila si Jesus na nakatuwid na pala sa ibang ibayo. Because Jesus wanted to always be with His disciples. Yung buong disciple niya na 12, maaaring hindi perfect. Dahil mayroong naghudas. Di ba? Pagdating ng Matthew 28, starting verse 16, 17, yung 11 na yun, hindi pa naman lubos lahat naniwala kay Jesus. Some of them, nag-doubt pa kay Jesus. Pero si Jesus, hindi po apektado doon. He has the focus. Sa cell group nyo, maaring merong mga intimidating spirit. Maaring merong bida-bida spirit doon sa cell group. At kapag hindi siya dumating, praise the Lord, hindi siya nakarating. Hindi po ganon. Kasi si Jesus may focus. Kahit merong mga tao doon na hindi po sumang-ayon sa Kanya, tuloy pa rin siya. Go therefore and make disciples of all nations. Diba? So yun ang Kanyang plano. At napakaganda po nung ginawa ni Jesus, hindi po siya naapektuhan doon sa other disciples who have doubted Him. But instead, He uses His authority because He said that all authority in heaven and earth has been given unto me. Go ye therefore. Diba? Kahit yung mga nag-doubt, go ye therefore. And they do it. They have made it. Pagdating ng Acts chapter 2, you see the tremendous moving of the Holy Spirit in the lives of those people who stood up preaching the Word of God. It happens because of their connection, relationship to God. The anointing of the Holy Spirit was upon them, and 3,000 people at that very day, that very moment, napangyari. Pagdating ng Acts chapter 4, 5,000 naman. So, in just a short span of time, 8,000 ang kagad na dumalo at tumanggap sa Panginoon. So, how is your multiplying machine? This is the question. We wanted to grow our church sa pamamagitan ng cell group, but the question is, how is your multiplying machine? Harvest tool. Kasi nga, pag sinabi po nating harvest tool, ano ang gamit po natin sa evangelism? Kaya magaganda po yung mga ano po natin na may mga OVE po tayo,
yung one-verse evangelism o one-verse pattern, maganda po yun because those are our tools. Pero ang number one na tool mo, walang iba kundi, o yung manual mo, walang iba, it is the Word of God. At ang tawag po natin dyan, manual. Sa manual, mayroong man. And that man is Jesus. Di ba? So dapat, every cell leader, nakikita si Jesus sa ating buhay. Kasi people, everything you say, everything you do, if you are a cell leader, ang mga tao, i-connect nila ang kanilang sarili sa iyo. Kaya dapat lahat ng cell leader ayos ang buhay mo. Sa aklat ng Timoteo, di ba mayroong criteria doon ng isang lingkod ng Panginoon? Okay. So, how is your follow-up tank? Okay. How is your follow-up tank? Ibig bang sabihin, kung meron kang tangke o tangke ng tubig, kumusta ho yan? May tubig ba o wala? Kasi pag nawalan ng tubig, dapat hindi ka nauubusan. As a cell leader, dapat hindi ka nauubusan. Hindi ka nauubusan ng sasabihin mo sa tao mo, hindi ka nauubusan ng message ng Panginoon, kahit hindi pa dumarating ng Sunday, yung mga tao mo, tuwan-tuwa dahil everyday para sa kanila, the message of God. From my leader, it flows down to me. Kaya walang karapatan ng cell leader manghina. Tomorrow, my topic is ganito. Nagbago na mi, magbago na you. Yun po ang pamagat ng ating topic bukas. Nagbago na mi, magbago na you. Ngayon, depende sa pagbabago. May pagbabagong paurong, may pagbabagong pasulong. So, now is your follow-up tank. Kahit nasasaid na, dapat meron pa ring laman yung tangke. Kaya dapat yung tangke laging puno. Para mawalan man, mag-brown out man, di ba? At least ang mga tao may makukuha at may makukuha pa rin sa iyo. Kaya cell leader, i-goal ninyo na dapat kayo mag-grow. And how is your leader's capacity? Ito, tanong din ito sa pastor. Baka naman wala na ring ma-feed ang pastor sa leaders. Kahit papaano. Kasi if you are a sensitive leader, boses lang ng pastor mo, kahit minsan wala sa topic, pakinggan mo ng husto. Kasi pag pinagbulay-bulayan mo yon, may makukuha at may makukuha ka. Katulad halimbawa ng mga pangalan ng mga tao sa Chronicles. Di ba? Pag binasa mo, puro pangalan, ano makukuha ko to? But remember, di ba? Remember, ano nakasulat sa 1 Timothy 3:16? All Scripture. Kasama ba yung mga pangalan sa Scripture? Ibig sabihin, yung mga pangalan na yon may buhay. Because all Scripture is God-breathed. So, hindi mo pwedeng laktawan. Pero titingnan mo, anong saysay? Anong pakialam ko sa pangalan ni Sadok? Di ba? Anong pakialam ko sa buhay ni Baruk? Di ba? Walang latoy anong mensahe nito sa akin. Pero when you read the Bible, all in Scripture, kasama ba exclamation point? Kasama ba yung period? Kasama ba yung semicolon? Try to observe all those things. Kasi may dating yan. May dating yan. Kaya, kailangan talaga natin mag-aral. July 12, opening ng Bible School po rito. At ang ganda ng usapan namin, ang kapatid po natin, si Brother Ever, sabi niya, Pastor, ano po mga subject? Yung sinabi ko, Pastor, pwede ba ako dyan? Open for every all. Ha? Open for every all. So, when the cell leader has no heart for the vision,
growth can never happen. Kasi maintenance na lang ang cell group mo. Sabi ng isang pastor sa meeting namin, mga pastor kahapon, nag-meeting kami mga pastor ng Capitol Hills at ang tawag namin sa grupo, CHAPA. CHAPA, Capitol Hills Alliance of Pastors, CHAPA. At karamihan naman po rin nagtuturo sa mga pulis, kaya CHAPA. So, isa sa pastor nagsabi, ba't ganun? Nag-small group kami, nag-cell group kami, may Bible study kami. Sa halip pastor na lumago, sa halip na kami may magandang mangyari, nauubos ang mga tao, nawawala. Ano ang problema? Okay. So dito na pumapasok, sabi ko, may kantahan ba? Meron ba kayong welcoming? Meron, pastor. Meron ba kayong worship? Meron naman, pastor. Meron kayong word? Meron, pastor. Meron ba kayong works? Meron, pastor. O kumusta application? Pastor, ano yon? And sabi ko, kasi ang works namin, we just pray and after that, wala na, kain na kami. So, wala yung application. Ibig sabihin, you have to do something for that week. Kung ang napag-aralan ninyo about forgiveness, i-apply nyo for that week. Baka ikaw kasi meron kang taong hindi pinapatawad. For that week, puntahan mo and that is application. Even in reading the Word of God, you just read the Word of God and never apply what you have read. Ang nangyayari doon, hindi ka nag-devotion. You just read the Word of God. Kasi when you speak of devotion, mayroong application. Kaya application na yon, halimbawa, ay forgiveness. Isulat mo doon sa application kung nagsusulat ka. Pupunta ako sa bahay ni ganito. Kasi yan ang application mo para mag-release ng forgiveness. Pero ako dapat ang unang humingi ng tawad. And that is application. Then you have to do it. And that is the works. Kapag sinabing works, may action. Amen. May ginagawa. So, when the cell leader impose his or her agenda, growth can never happen. Ibig sabihin, kapag ang cell leader, sariling agenda niya, ang kanyang ini-impose, hindi mangyayari ang growth sa cell group. Dapat agenda ni Lord. Dapat yung pamamaraan ni Lord. Dapat yung gusto ni Lord. Dapat yung kalooban ni Lord. Amen. Kasi minsan ang dami nating program, mga pastor. To the point na nahihirapan na ang ating mga leaders sa dami ng activity, hindi na alam ng mga leaders ano ang nararapat. Encourage our leaders na magbabad sa salita ng Diyos. Encourage our leaders to do what God wants them to do. In line doon sa ating vision. Yun lang. Kasi sinasabi ko doon sa makikipag-boyfriend na, papasok na sa boyfriend o nakapag-asawa na, kahit may pamilya na kayo, the vision must not stop. Dapat nga lalo pang tumibay. Bakit? Dalawa na kayong nagpapatibay sa vision. Dati ikaw lang mag-isa. Ngayon mag-asawa na kayo, dalawa na kayo. Hindi yung kailan nag-asawa saka nag-backslide dahil may bubuhayin ng pamilya. Kung kailan nag-asawa na wala sa simbahan kasi maraming bayarin. Hindi dapat ganun. Kaya yung pag-aasawa hindi pabigat. Ako naniniwala, bawat pamilyang itinatayo ng Panginoon, pinagpapala ni Lord. Amen. Hindi, kasi ang dami kong nakita nung nag-asawa, naglaylo. Ha? Kasi dinisenyo ni Lord yung family na lalo dapat lumago sa Panginoon. Amen. Kaya mga babae, huwag kayong tatanggap ng sasagutin nyo na isang araw, alam nyong ito lang hihila sa inyo. Pababa. Pag may nanligaw, anong pakay mo? Pagmamaturin mo ako sa Panginoon o ilalayo mo ako sa Diyos? Pag ilalayo mo ako sa Panginoon, hey, next!
Di ba? Dapat ganun ang mindset, hindi yung pag nakita mo, gwapo kasi, pastor. Kasi kami, may usapan dito eh. May usapan kami dito. Kung tatanggap din lang kayo ng mga mapapangasawa nyo lalaki, dapat mas gwapo kay pastor. Kaya pag yan, tinanggap mo yan, ibig sabihin, gwapo kay pastor yan. Ha? Kasi yung espiritu niyan, lalong magpapatibay sa iyo dapat. Amen. Dapat ganun tayo. Hindi yung, wow, pastor, may pera eh. Di ba? Bagamat kailangan. Oh. Bagamat kailangan. Pero mas maganda yung seed. Seed is the word of God. Because that seed, when it is planted, the word of God, when it is planted into the heart of that person, yun ang simula ng fruitfulness ng buhay mo. Ano ang mas maganda? Yung seed o yung need? Dapat seed. Di ba? Kasi yung seed, pag itinanim mo, tutubo, bubunga ng marami. Yung need, kailangan ko ito, kinain ko, wala ka ng seed. Di ba? Oh. Kaya yung tithes, seed ba yan o need? Seed dapat. Di ba? Seed. Tinatanim natin yon. Okay. So, when the cell leader thinks he or she is better than the pastor, cell group hindi lalago. Because the spirit of pride, hindi mo alam yon, pero yun na pala ginagalawan mo. Akala mo, tawag ako ng Panginoon sa ibang ganito kasi tingin ko parang mas may ibubuga ako kaysa sa aking pastor. Hindi mo alam that is the spirit of pride. Kung mas marunong ka sa pastor mo, help your pastor grow. Amen. Nang kayong dalawa lang, na hindi mo nang kailangan na ito ipagsigawan pa na kaya si pastor natutong magbasa ng Greek kasi tinuruan ko siya. Wag. Kami ni pastor, nag-aaral kami. Kaya kami ni pastor, marunong na kami mag-Greek. By the way, isa yan. Na isang lesson natin, isang subject natin sa Bible School, yung Greek. At yung magtuturo niyan, ang galing magsalita ng Greek, ang galing magsalita ng Hebrew. O yun. So nasain po ninyo yun. Di ba? Kasi pag ako umuupo, pag nakikinig sa kanya, ang dami kong natututunan. Dami kong natututunan. And sabi ko, okay ito. Then, lastly, kasi meron pa tayong isang the growth of the church depends upon the pastor and the leaders. Okay. Mayroong word dyan na teamwork, leaders teamwork. Baka may team lang kayo pero hindi nag-work. Baka naman nag-work lang kayo pero not as a team. Diba? The growth of the church depends upon the pastor and leaders' teamwork. Pero gusto kong isingit yan, yung word na pastors. Kasi yung mag-asawang pastor. Baka naman si pastor okay, si Mrs. kumokontra. Kasi baka naman ikaw, pastor, concentrated ka sa leaders mo, si Mrs. hindi. The pastor and the wife, the pastor and the leaders, tapos the pastor and the church. Dapat lahat na yan, mayroong teamwork. So, teamwork makes everybody work. Teamwork makes everybody work. So, tignan nyo itong sinulat ko na what makes a teamwork? Nilagyan ko po siya ng acronym. Meron ba dyan, kapatid? So, tignan nyo. Sa teamwork natin. Letter T. Sa team. Okay. So, teamwork makes everybody work. What makes a teamwork? Una, sa letter T, trust. Kapag wala kang tiwala sa inilagay mong leader, walang mangyayari.
Kahit yan ay slow, kahit yan ay slow adapting person, pero dahil yan pinagkatiwalaan mo, yung trust niyan, magkakaroon din siya ng trust sa sarili niya. Pinili ako ng Panginoon, inilagay niya ako sa puso ng aking pastor, ng aking leader. Mayroon kang potential. Bawat tao may potential. Kahit yung mga hindi nag-aral ng grade 1, o hindi man lang nakapag-aral ng kinder, may potential po yan. Lahat may kakayanan. Kaya nagtagumpay sila, someone trusted them. Merong nagtiwala kasi sa kanila. Kaya sa leaders, kung meron kayong pinipili o pastor, meron kayong pinipiling leader nyo, pagtiwalaan ninyo. Kahit maraming kapalpakan yan, pagtiwalaan pa rin ninyo. Kasi si Jesus, hindi niya tinanggal si Judas. Nagsarili si Judas, nagpakamatay. Kahit sa tingin mo, parang Judas din yan, huwag mong tanggalin. Sa bandang huli, magpapakamatay din yan. Di ba? Save ka pa rin, save ka pa rin. Ha? Save ka pa rin. Kasi pinili mo na yun eh. Sinabi ba ni Jesus? Simula pa lang, alam na ni Jesus eh. Di ba? Kaya nung dumating yung panahon, saka sinabi ni Jesus, okay, Jude. Sabi ganun eh. Kaya dyan nabuo yung Hey Jude. Hey Jude. Anong kasunod nun? Ano? Di ba? Hey Jude, don't make it bad. Kanino yung inaddress yun? Kay Judas Tadeo. Tapos na kasi si Judas, nagbad yun eh. Si Iscariote eh. Ikaw Tadeo, don't make it bad. Huwag ka nang susunod kay Judas. Okay, so trust everyone in the team. Sa basketball, sa isang team, hindi lahat naglalaro may nababangko. Di ba? Pero alam nyo, yung mga nabangko na yon ang nagiging matagumpay na coach. Bakit? Kasi katabi lang nila yung coach. Lahat ng sasabihin ni coach, naririnig niya yun. Naririnig niya yun. Kapag may gagawin si coach, mag-a-assist yun. Titignan niya lahat. Kapag yan ay nag-retire na, magiging assistant coach na yon. Bakit? Ang dami ko nang natutunan eh. Di ba? Si Marta, panay ang laro. Si Maria, tumabi lang kay Jesus. Huwag kayong lalayo sa inyong coach, sa inyong mga pastor. Di ba? Now, kung ikaw sa leader, mas lalo na. Dikit ka lang sa pastor. Kasi lahat yan nasasabi niya, narinig mo lahat yun. Narinig mo lahat yun. Kaya sa leader, huwag niyong abalahin ang sarili niyo sa anumang mga bagay na minsan hindi kailangan. Pag may time kayo, pass. Di ba? Kumusta po? Ito po ang sitwasyon ko ngayon. Yung mga bangko, nakaupo lang silang ganon, tagahawak lang yan ng pagsusulatan ng coach. Pero lahat kasi nafe-feed ng nafe-feed, kapag yan naging coach na yan, matindi na ang dating. Bakit? May nag-mentor. May nag-mentor. So, kahit po sa isang team may bangko, pero matagumpay pa rin yan. Now, remember, kahit yan bangko, kung nag-champion ang team, champion yan. Ha? Pag nagkwento yan, alam mo, Apo, nung panahon namin ganito, ako ay nasa team na ganito, 5 beses kaming nag-champion. Lo, ilan na ishoot mo? Unang championship namin. Lo, ilan nga ang shoot mo? Pangalawang championship namin. Hindi lang masabi, bangko ako. Pero nag-champion kami. Kasi ang huling championship namin, ako na yung coach. Di ba? Kaya kahit medyo slow, adapting tayo, do not make maliit yourself. Do not look down on yourself. And this is what Paul was telling to Timothy. Timothy, di ba? Do not let others look down on you because you are young. Huwag mong hayaan maliitin ka dahil maliit ka pa. Hayaan mo sa kaliitan mo maging little giant ka.
Di ba? Iba ang dating nun. So, trust everyone in the team. Letter E, encourage everyone in the team. Kahit nakabangko ka lang, kasama ka may encourage. Yung iba kasi, nagtatampo, hindi ako pinasok. Your coach knows best. Pag sinabi ng coach mo, magsimula ka ng mag-cell group. Huwag mong sabihin ng pastor kasi hindi ko alam eh. Kaya ka nga pinagkakatiwalaan. Kasi nga, doon sa pagtitiwala sa iyo, doon lalabas ang galing mo. Now, remember every pastor, their desire is to bring out the best in you. In your heart, there is the spirit of best. Why? Because the one who created you, best of the best. Amen. Kaya hindi dapat tayo matakot. Pastor, nag-cell group ako 5 umattend ngayon, sumunod na linggo, wala na umattend Oh. Bakit? Anong ginawa mo? Pastor, naglaro lang kami. O bakit hindi mo tinuro yung itinuro natin? Pastor, na blanco ako. Ano nangyari? Wala nang umattend. O wag kang try out lang yon, try out lang. Tuloy ulit, tuloy. Nakita ko even in the field of athletics. Yung iba, ipinapasok ng US, minsan, kulelat. Sa susunod na taon, pinapasok ulit. Hanggang sa sila ay mahamon ng mahamon. Hanggang sa sila ay nagcha-champion. Bakit? Kasi nadidevelop yung trust. When your pastor trusted you, sa umpisa wala kang tiwala sa sarili mo. Pero habang patuloy kang pinagkakatiwalaan ng pastor mo, lumalabas ang galing mo. Unting nadidevelop, nagmamature ka. It is because of the challenge that is given to you by your leader. Kaya huwag kayong matakot mag-cell group. Amen. If you want to see your church grow, then hold the cell group. Then letter A, accept everyone in the team. Hindi po pwede na okay lang na kahit huwag ka nang umattend. Basta team tayo. Hindi pwedeng ganun. Kahit wala siyang ginagawa, basta dikit ka lang sa akin. Kahit hindi mo pa kayang umawak ng cell group, basta dikit ka lang sa atin. Kung ikaw cell leader, merong isa ron na talagang hirap. Nagkukwentuhan kami ni Pastora noong isang araw. Pinagkukwentuhan namin ang isang cell group. Merong isang cell leader na inopen kasi namin ang bahay namin for cell group. So, yung mga uma-attend doon, siyempre, may merienda sila. Sabi ng cell group ganito, anong bagyo sa buhay mo na malakas na dumating sa iyo? Sabi niya, ako, ang bagyo na malakas na dumating sa buhay ko ay yung bagyong milenyo. Bago pa lang kasi ito, lahat gustong tumawa. Kasi bagyo ng buhay, ang isip niya, bagyo nang nangyayari sa paligid. Diba? Hindi niya nasabi na, nung muntik na akong iwanan ng asawa ko, nung muntik nang magpakamatay ang anak ko, yan ang ibig natin sabihin na bagyo na dumarating sa buhay. Ang isip niya, yung bagyong dumarating. Yung bagyong milenyo, sabi ganun. Pero may nauna pa ron, yung Rosing. Everyone in the cell, pinag-usapan yung mga bagyo. Nakasama si Yolanda. So, gusto kong tumawa. Pero, hanggang doon lang ang kaya ng isip Sige lang, tuloy lang. Tuloy lang. So, accept everyone. Remember that in the cell group, walang maling sagot. Di ba? Wala rin maling tao. Kasi kung merong mali dyan, ikaw ang kauna-unahang mali. Na bilang isang cell leader. So, accept everybody in the cell group. And then, letter M, mentor everyone in the team. Mentor everyone in the team. Nakita ko, si Jesus, ganun siya. There are times na hindi niya kasama ang lahat. May time lang na kausap lang niya si Peter, si James, si John. Di ba? May time na kausap niya lang ito. Ganun si Jesus. Ganun din ang tawag po natin dyan, table ministry. Di ba? Kahit
Meron bang table na walang food? Meron naman talaga, di ba? Ha? Na minsan kami sa bahay, upo lang kayo, Leslie, Angie, upo lang dyan. Upo lang kami, walang food. And I start sharing the Word of God. May kusang dumarating. The point is this, may food o wala, ang pinakapunto po ron, di ba? Nagbubukasan kayo sa isa't isa. Kahit simple lang. Kahapon lang talagang iba yung dating ng mga table ministry namin. Isang kape lang, nahati na kami ni Pastora. Okay na yun. Ha? Santol. Ha? Di ba? It's not about the food. Di ba? Ang problema lang ninyo, hindi kayo namigay, marami pala eh. Kanya-kanyang uwi. Oh. So, kasi ang pinag-uusapan natin dito, team. Diba? Alam nyo, kapag ka nagsama-sama kasi ang team, mapag-uusapan nyo whether sabay-sabay kayong tatawa o sabay-sabay kayong iiyak. Because you are one in heart, one in spirit, one in mind. Ang mahirap kapag nagsama-sama ang mga tsismosa. Kung 5 tsismosa ang nagsama-sama, sikapin mo na huwag kang mawala. Dahil pag nawala ka, pag-uusapan ka ng 4. Ha? Oh. Kasi wala nang maitsichismis yan, kundi ikaw dahil nawala ka. Kaya kung kasama mo, puro tsismosa, huwag kang mawawala. Yan ang sikreto. Di ba? So, nagigets niyo ako? Okay. Sa cell group kasi, meron tayong ichichismis, walang iba, the life and works of the Lord Jesus Christ. Kaya huwag kang mawawala kasi may ibabahagi ka rin. Amen. Kung meron dapat tayo na pag-uusapan, the goodness of God. Di ba? The goodness of God. Sabay-sabay lalago tayo, kakalat tayo, at maraming chismosang maboborn again ang ichichismis, the goodness of God. Amen. So, yan mentor everyone in the team. And then, everyone moves according to their specific assigned work. Dapat. Everyone must move. Okay, lagyan nyo nun. Everyone must move according to their specific assigned work. Sa basketball, lahat kayo player. Pero lahat kayo player, hindi pareho ang posisyon ninyo. Mayroong tinatawag na, anong posisyon mo? 2 ako. Yung isang gabi sa Lamay sa Patay, dumating yung anak ng isang kapatiran. Matangkad. Matangkad siya. Sabi namin, anong posisyon mo sa basketball? Nagka-4, nagsisingko po ako. So sa ibang di marunong maglaro, minsan di natin alam yon. Kahit sa volleyball, di ba? Pag tinanong nyo si Ate Angel, asa si Ate Angel? Pag tinanong, Jel, anong position yan? O ikaw sa 2, ikaw sa 3. Di ba may ganon? Kasi may numbering. May numbering. Okay, yun ang kahalagahan when you mentor the team, alam nila position nila. Kahit nga sa mga manginginom eh. Pag sinabi ng manginginom, sa darating na, na Sunday ng hapon, din tayo sa bahay ni ganito. May magsasabi, sige ako magdadala ng gitara. Sabi naman ng isa, sige ako aawit. Yung isa naman, magdadala ako pulutan. Yung isa naman, bangka ko na ang kwentuhan. May kanya-kanya silang position. Di ba? May kanya-kanya silang position. Even in the basketball, ganon. May kanya-kanyang position. Sa cell group, you have to position your people. Because that is a part of training. Pwede mong sabihin, kapatid ko Ever, cell group natin, ikaw magpaawit . Pag sinabi niya, parang hindi ko din niya yata yung pagpaawit kasi taliwas ang boses ko. Pero pwede ba ako sa opening prayer? Di ba? That's part of training. Ngayon, dumating yung araw ng
cell group, hindi dumating yung magpe-pray. Susunod, lagay mo sa closing. Baka doon sa closing, sa darating. Di ba? Hanapin ninyo kung saan mag-fit itong mga tao ninyo because those were part of your training. Jesus tested the faith of Philip and Andrew. Ang sabi niya, may makakain ba? Pakainin sila. Pero at that very moment, sabi ng dalawa, kahit 1 taong sahod po, hindi po kakasya. So Jesus know their level. Diba? Pero mayroong isa nang sabi, mayroong po ritong bata. Diba? Nakita niya, come. Kasi kapag ang tao pinagkatiwalaan mo, kahit even in small things, gagawa ng paraan yan. So pagkatiwalaan niyo mga tao ninyo. So everyone must move according to their specific assigned work. Then the team works with their coach. Lagi nyo iisipin. Kaya tignan nyo, kapag ka nag-free throw yung kalaban, biglang tatawag yung coach, habang nag-free throw yung kalaban, halika rito, may sasabihin yan during the game. And that is coaching. So ganun din po sa cell group. Iko-coach nyo lagi, pastors, yung inyong mga cell leaders. Primary 12 ninyo. Kasi yung 12 ninyo, iko-coach din nila yung kanilang leaders din. Kaya tutukan lang natin. Kung ito ay medyo hirap pa, no problem. Pinili kita eh. Di ba? Hindi naman ikaw ang pumilit sa akin eh, pinili kita. Iyon ang sabi ng Biblia. You did not choose me, but I've chosen you and ordained you to bear fruit, to go and bear fruit, to go and bear much fruit, and that fruit should remain. Then merong reward. And then whatsoever you ask in my Father's name, it will be given to you. Why? Because of the spirit of pagiging masunurin. Kung mahina ka sa tingin mo, pero pinili ka ng leader mo na gawin ang bagay na to, gawin mo lang. Huwag ka matakot, may mag-a-assist sa'yo. At matututo ka balang araw. Kikita nyo yung sinong nakapagtrabaho sa inyo sa pabrika. Halimbawa sa FCIE. Tapos ang trabaho nyo rin yung may machine, di ba? May machine, tapos may kota-kota. Sa umpisa, medyo hirap ka. Pero habang tumatagal, nasasanay ka, gumagaling ka. Di ba? Masasanay ka eh. So, ganun din sa pagharap sa tao. Sa umpisa, marami ka talagang struggle. Ang problema mo hindi tao, ang problema mo sarili mo. Pero habang tumatagal, nagkakaroon ka na ng trust sa sarili mo. Bakit? Because your leader have trusted you. At kapag dumating yung ganon, makikita mo, you can also pass it to others. Why? Because you have proven, you have tested yourself na hindi ko kaya, pero sa patuloy kong pagsunod at sa tiwala ng aking leader at sa pagbatak ko rin sa sarili ko, all things made to happen. So kapag ginawa mo rin yan, kahit sa pagtuturo, ang hirap kaya minsan gumawa ng lesson plan. Di ba? Lalo na kung gagawin mong lesson plan ay detailed. Nakapagturo ako ng high school, nakapagturo ako ng college. Ang hirap pagdating ng high school, minsan ginagawa ko lang parang semi-detailed. Tinawag ako ng principal. Hindi ko gusto itong gusto ko ay detailed. Ang hirap kasi lahat na ng gusto mong nandun na. Kaya humahaba. Pero masasanay ka bandang huli. Kasi may nagtiwala sa'yo, may nag-coach sa'yo. Kaya kapag kayo kino-coach, magpasalamat kayo. Magpasalamat kayo. Yung coach ng basketball, sinisigawan eh. Yung mga player niya, sinisigawan eh. Kapag matampuhin ka, awayin mo yung coach mo. Even sa PBA, may ganun eh. Inaaway yung coach nila eh. Pero bandang huli, hindi sila gumagaling. Kasi nasa coach ang susi ng paggaling ng player. Kapag gustuhin kang bangkuhin ng coach mo, wala kang magagawa. Hindi mo pwedeng ipilit na, coach, pasok ako ha. Pag sinabi ng coach, hindi. Hindi. Ito thrown out ka pa. Pero pag sinabi ng coach, okay, pumasok ka ha, pero ang trabaho mo, pangkompleto ka lang sa 5. Pero sinabi ko na sa 4, hindi ka papasahan ng bola. Ang gagawin mo, bantayan mo lang yung pinakamagaling. Bola na ninyo. Bantayan mo pa rin pinakamagaling. Kasi ang role sa'yo, hindi ka papasahan. So, huwag ka nang umasang pasahan ka. Di ba?
Maliban na lang kung mayroong kusang bola na dumarating sa iyo. Di ba? Sinut ng kalaban, tumalbog, papunta na sa iyo. Saluhin mo na. Wag yung, hindi, bawal ako eh. Hindi pwedeng gano'n. Di ba? Pagkuha mo, bigay mo na kagad sa kakampi mo. Ha? Kasi pag ginawa mo yung gano'n, perfect ka. There was a time, gusto ko magtapos dito. Lamang ang kalaban ng dalawa. Coach si Jaworski. Ang sabi niya, matalo o manalo tayo rito, no bearing itong game na ito. Kung manalo tayo, okay lang yon. Kung matalo tayo, hindi pa rin magbabago yung standing natin. Nangunguna pa rin tayo. Yung pinakahuling kalaban nila, halos walang ipinanalo. Pero sabi ni Jaworski, medyo laylo lang tayo kasi i-reserve natin yung lakas at yung mga technique natin sa finals. So no bearing, lamang ang kalaban ng dalawa. So yung walang tinalo, gusto nilang talunin ang magcha-champion. So ang ginawa ng mga talunan, they gave their best. 2 points ang lamang nila. 3 seconds na lang. Panahon ito ni Val David at saka ni Marlo Aquino. Ang sabi ni Coach Jaworski ganito, Vince, sabi niya kay Vince Season, ipasa mo ang bola kay Bal. Bal, sabing ganon, penetrator ka. All eyes ng kalaban sa iyo pupunta. Kasi nga, ikaw yung kamador. Ikaw yung magdadala ng magpe-penetrate, ikaw yung magbibigay sa maluwag na tao. Ang gagawin ng mga tao, ng mga player, dalawa ang babantay kay Bal. Marlo Aquino, sabing ganon, sentro ka. Babantayan ka kahit dalawa rin. So ang gagawin mo, huwag kang mag-rebound. Doon ka sa bandang 3-point. So ang gagawin ng mga kalaban, dahil nasa 3-point area ka, babantayan nila yung mga 3-pointer. Bal, ipasa mo kay Marlo Aquino. Marlo Aquino, I want you to receive the ball. 1 second. Pagpasa sa iyo, 3-point ka, ishoot mo. Ngayon sabi niya, hindi ko siguradong maishoot mo yan. Pero basta ishoot mo. Kung ma-shoot, okay. Kung hindi, no problem. Ipinasa kay Marlo Aquino. Hindi naman sa 3-pointer. Ano i-expect mo ron? Sinut niya ng malayo, hindi na-shoot. Tuwan-tuwa si Jaworski. Na parang siya'y nanalo. Why? Kasi nasunod yung coach. Pero kung hindi ginawa yon ni Marlo Aquino at kinuha pa rin niya ang bola sa ilalim at na-shoot niya at nanalo sila, hindi pa rin masaya ang coach dahil hindi mo sinunod yung sinabi ko sa iyo. So pag sinabi ng pastor mo, ganito lang, makinig ka lang doon. Pag sinabi ng cell leader mo, hindi ka muna magpapaawit. Dito ka lang muna sa testify, doon ka lang. Kasi kapag nasunod mo yon, yung tiwala, yung trust ng cell leader mo sa iyo, nasunod. Kay Marlo Aquino, panay ang ganun niya kasi hindi na-shoot. Pero kay Jaworski, talon siya ng mataas na talon, pumapalakpak siya. It's not because natalo sila. It's because sumunod ang player sa kanya. Sunod kayo sa pastor ninyo. Tulad ng pagsunod ng pastor ninyo sa Panginoon. Amen. So thank you, Lord. Bless mo about isa. Jesus' name. Amen. So meron kayong huddle time. Okay, sige. Para at least tignan natin kung ano po ang natutunan natin dito sa topic na to. Then after that, sunod, meron pa rin po tayong isang topic. Okay ha? Growth demands leadership. Kaya nga si Jesus, ang kanya pong focus ay not followers. Okay. Kung di ang focus niya that these disciples would one day soon do the things that God or that Jesus have done. Kung baga sa ano ay sunod-sunuran lang o gaya-gaya lang. So si Jesus pinakita sa kanila lahat ng gagawin ng mga disciples kasi pinakita niya sa kanila kung ano ang ginawa. One day, si Jesus po ay lumabas kasama ang mga disciples at nakita ng maraming tao. Si Jesus ang sabi niya, itong mga taong ito ay they were like sheep na walang nagpapastor sa kanila. People were harassed,
people were helpless and people were hopeless. Ang sabi niya, naharas ang mga tao, helpless sila, hopeless sila. Kaya ang ginawa ni Jesus, He went to those people, He prayed for them, at talagang pinalakas ang damdamin nila, at isang araw, yun kasi ang gagawin ng mga disciples. So Jesus, nag-concentrate siya in rearing disciples, mag-alaga and nurturing disciples o leaders, kasi ito rin po ang magiging susi ng pagdami ng mga tao sa simbahan na dekalidad. Aanhin po natin ang napakaraming tao na watak-watak naman. Tayo ay nagmula sa Katoliko. Di ba? O halos lahat tayo nagsimula sa Katoliko. Pero hindi kayang alagaan ng pare. Pero may nag-share sa atin, Kristiyano, napunta tayo sa Christian faith. Kasi anong ginawa ng mga leaders natin, mga pare? Pinabayaan tayo. Hindi tayo finalo up. Di ba? Kaya tuloy, hindi naging matatag yung ating pananampalatayang Katoliko o Kurmanong Katoliko. May nag-alaga sa atin, merong nagtiyaga sa atin, may naging totoo ang puso sa atin, kaya tayo ngayon ay sama-sama. Now, na tayo na ngayon ay nandyan sa leadership ng simbahan, ang sabi ko kanina, growth demands leadership. Church need new leaders. Okay, kasi yung mga dating leader na natin, mga nagtatandaan na yan. Yung iba nga, nawala na eh. Naalala ko yung biyenan ko nung panahon na pinangungunahan sila ni Kuya Mon. Gustong-gusto ni tatay mag-evangelize. Lalakad ng ilang konti, tapos hawak ang puso. Di ba? Tapos maya magpapahinga, lalakad sila. Dumating ang panahon, sabi ni Kuya Mon, Pastor, pakisabi kay tatay, na marami na sana kaming na-follow up nang dahil sa kanya, kukunti palang na-follow up namin dahil hinihintay namin dahil panay ang sakit ng kanyang puso. Di ba? So, those people were gone. Wala na mga yon. Kasi nga, kinuha na sila ni Lord. Kaya we have to raise up new sets of leaders. Are you willing to become the leader of Christ? So church needs is to develop new leaders and a better leaders. Mga bago, pero better sila. If they are not the best, at least better sila. So kung wala kang better leaders, you can't help the grow or you cannot make your church grow. So kailangan po natin ang mga better leaders. You can help grow the church. Kung wala po kayong mga better leaders. Why better leaders? Dahil di-monitored ng mga leaders ang mga tao. Kaya na-develop ang tinatawag na kabalbalang Sunday worship. Okay. Ha? Meron palang ganun? Saan punta nyo? Doon sa kabalbalang Sunday worship. Bakit ganon? Kasi maraming nag-church kasi gusto lang nila pumunta ng simbahan. But they have no desire to be part of God's leadership in the church. Kaya hindi ito paramihan ng membro. Dapat dumadami ang leader. Kapag dumadami ang leader, dumadami ang tao. Kasi hindi ka tatawaging leader kung wala kang ililid. Kung wala kang pangungunahan. So, ang mga follower, ang tawag dyan, mga fans lang yan. Mga fans. Di ba? Pag pupunta ka sa ibang lugar, hindi na makakarating yan. Ang gagawin lang nila hanggang babay. Ganun lang. Kasi nga, mga fans lang sila. Follower mo lang. Pero pag sinabi mong member, yan yung meron na pong tinatawag na parang ID. Membro ako rito, part ako rito. So yung iba, follower, attender lang. So ang church, nagsisimula ang growth niya sa pagiging attender o follower, and then magiging member, and then magiging disciple, and then magiging leader, and then leader of leaders, and become a network leader. Diba? Maganda yung tanong ng isang kapatid natin, Pastor, ano ba ibig sabihin ng kalambat? Diba? Kapag gagawa, ka-network. Diba? Kasi tayo, isang network na hindi natin pinopromote yung ating simbahan. Ang pinopromote natin, ang simbahan ng Panginoon. Amen, di ba?
Kasi sabi niya, Peter, upon this rock, I will build my church. That is not your church. That is the church of the Lord Jesus Christ. Amen. Kaya nga nakakalungkot ang mga pastor na pinag-aawayan ng isang tao. Membro ko ito kasi nabaptize siya sa amin Sabi ng misa, hindi, membro na namin kasi nag-commit sa amin Saan ba talaga ang membership? Yung commitment o yung nabautismuhan? Di ba? Kaya sabi ko doon sa isa, alam mo, para hindi na umulis sa'yo, huwag mong bautismuhan sa tubig. Sa kumunoy mo na, yan. Dahil kapag namatayan, ikaw maglilibing din yan. At least hindi napunta sa iba, ikaw pa rin. Di ba? Sa kumunoy na. So, maraming nagsisimba kasi ang puntirya lang, attendance. Pastor, andito ako Maraming nagsisimba lang dahil nahiya doon sa nag-invite. Lalo na kung may utang ka sa nag-invite sa'yo. Wala kang choice Di ba? Magsimba ka lalahanin mo, may utang ka. Di ba? Wala kang choice talaga. Kaya ang tawag dyan, kabalbalang Sunday worship. Di ba? At doon sa kabalbalang Sunday worship, ang mapapansin mo, yung batok ng katabi mo. Kaya ang tawag dyan, batok-batok fellowship. So, ang gaganda ng mga instrument sa loob ng simbahan, mga bagong bili at mga nagmamahalan. Di ba? Pero, yung iba sa live streaming ginagawa, kami, ewan ko kung sa inyo, meron pa ba tayong live streaming? Sa, Achievers Night Online. Yung Achievers Night Online. Meron kami noon. Kasi mga grupo po ito ng mga uma-attend doon, mga abogado, mga businessman, pwede kayo umattend doon. Kasi ang gaganda ng pinag-uusapan nila, how to support your church in terms of finances. Kaya maganda po yung pinag-uusapan po na dito. Ito po open sa lahat. Okay. So, yung iba, nagla-livestream, napansin namin noon dati, every morning, meron kaming, yung prayer po namin sa Zoom. Ang dami. Yung iba, ayaw magbukas ng camera nila. Pinabuksan namin. Nung pinabuksan namin, namamalansya yung isa habang nakatingin lang sa cellphone. Di ba? Yung iba nga, nakaganong pa. Di ba? Nakahiga, nakatagilid, pero nakaganon sa cellphone. So, di ba, sampal yon doon sa mag-share. Biro mo mga pastor o mga leaders, nag-aral yan. Hinihingi ang kalooban ni Lord, kinakabahan yan sa paghaharap. Pagkatapos kaganon ka lang sa Kanya, papakyut ka pa. Di ba? So, yun yung mga sinasabi natin, mga kabalbalan. Okay, mga kabalbalan. Now, 2 Timothy chapter 4. Verses 12 to 16. Let no one despise you because of your youth, but set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, in purity. Until I come, devote yourselves to the public reading of Scripture, to exhortation, to teaching. Do not neglect the gift you have, which was given you by prophecy, when the council of elders laid their hands on you. Practice these things. Immerse yourself in them so that all may see your progress. Last verse, keep a close watch on yourself, on the teaching. Persist in this, for by so doing you will save both yourself and your hearers. Now, how to train new leaders? First, dito tayo sa verse 12. Lead them by example. Okay, tips in growing. Personal, and even your leaders, and even the church or the congregation. Una, lead them by example. Sabi niya, let no one despise you because of your youth. No one could despise you when these 5, okay, ano yung 5 na yan? Yung speech, conduct, love, faith, and purity ay namamanage ng buhay mo. Kahit kabataan ka, kapag ang 5 yan ay nakikitang maayos sa buhay mo, people will follow you. Okay, una, in speech, how do you say things to people? Paano mo sasabihin ng isang bagay o isang salita sa tao?
nang hindi natitisod. Nung kami ay nasa Leyte, ay dinaan kami, sabi ng isang kapatiran, Pastor, pasyal po tayo doon sa bahay ni Ka Jimmy. Si Jimmy po ay bulag, pareho ang mata. At bago po makarating sa simbahan, bago po makarating sa simbahan, 1 Timothy, bago po makarating sa simbahan, si Ka Jimmy na bulag ang mata, dadaan po kayo doon sa irrigation at doon po sa palayan. At siya po ay nakatira doon sa paanan ng bundok. Na one time, tinanong po namin siya. Nung tinanong namin siya, tinanong ni Mike, sabi nga noon, Ka Jimmy, paano mo malalaman ang pagkakaiba ng umaga, tanghali, at saka sa hapon? Ang sabi niya, paghapon na, alam kong paggabi na, kapag ang tilaok ng manok ay nasa taas. Ibig sabihin, nakadapo na sa puno. Sa baba ito ng paanan ng bundok. Paano pag umaga, kapag ang tilaok ng manok sa baba, umaga na yon? Paano kapag tanghali? Sabi niya, pag gutom na ako, tanghali na yon. Kasi bulag ang mata. Ang trabaho po nito, pumupunta sa mga gubat at pagkatapos nagpuputol po ng kahoy para ito ay kanyang ibenta panggatong. At ang sabi ko sa kanya, Kuya Jimmy, pwede bang ikwento mo ang karanasan mo? Ngumiti siya, sabi niya, alam mo, Pastor, hindi ko naman nakikita yung mga pinuputol ko. Pero pagdating doon sa gubat, naghahawak-hawak ako ng ganon. May time na ahas na pala ang nahawakan ko kasi malambot at mahaba. Tapos binubuhat niya, bulag po siya. Ang sabi niya, Pastor, tapos dinadala ko po ito doon po sa malapit sa church, lampas pa ng simbahan, sa tabing daan. Binubuhat niya, ang oras hindi niya alam. Pero minsan madaling araw na pala naglalakad. Sabi ko, dito sa paglalakad mo sa Pilapil, may time na ba na nadapa ka? Opo, nung ginagawa ang irrigation, nahulog po ako doon. Buti maraming tubig. Kaya kahit papaano, hindi ako bumagsak sa lupa, kundi sa tubig. Pero na-memorize ko na po. Pupunta yan sa simbahan. Pagkatapos magpe-praise and worship yan. Dahil sa kagagano niya, hindi niya alam, nakatalikod na pala sa doon sa pulpito na nagpapaawit. Pero ang saya niya, pagdating sa giving, hindi mo mauunahan yan. Lagi siya na nagbibigay at nagbibigay. So, sabi ko doon sa mga tao, alagahan niyo ito. Kasi ang sinasabi nito, totoo. One time, habang naglalakad kami, doon po sa palayan, nakakita po ako ng maraming suso. Maraming suso. Nakarating na ba kayo noon, Kim, doon sa Leyte? So maraming suso doon. Dahil sa maraming suso, sabi ko doon sa kapatiran, gusto ko kumain yan. Nilagyan po, kumuha po sila ng maraming suso, niluto, nilagyan po ng maraming nyog, gata, at saka maraming sili. So ang sarap po ng kain ko. Sinisip-sip ko, sabi ko, ang sarap nito. Kasi nga yung gata at saka yung sili, nag-aagaw yan. And I was preaching that very day, Sunday. Ang sabi ko, doon sa kumuha ng suso, salamat, kakong ganon. Ang sarap ng pagkakaluto nyo. Kakong ganon, nilagyan nyo ng maraming nyog, pagkatapos nilagyan nyo pa ng maraming silit, ang lalaki ng silit, ang haba, ang sarap, kakong ganon. Yung mga tao na marunong magtagalog, nakangiti, tumatawa. Yung iba na hindi marunong magtagalog, nakaganon lang siya ng ganon. Nilapitan ako ng isang pastora. Pastor, sabing ganon, kaya maraming nakatingin sa iyo ng ganon na seryoso. Kasi iba ang ibig sabihin ng sili rito. Sinabi mo pa na mahaba at pagkatapos mapupula, malalaki. Kasi ang sili, ang ibig sabihin ng sili rito, ari ng lalaki. Hermeneutics, the art of interpreting and translating the Bible. Okay, yung tinatawag na interpretation and transliteration. So, kaya pala ganon, yung nila, sabi ko, now I know.
Pero masarap naman kako, di ba? Eh, masarap daw. Kasi ang daming gata. Ano, ma'am? Masarap ba ang sili? Yung pala, ang sili sa kanila, harang. Sa iba, halang. Di ba? Halang. Halang. Oh, dito ang halang ang kaluluwa. Di ba? So, depende sa paggamit sa salita. So now, tingnan nyo ito ha. In speech, how do you say things? With love, even you are correcting people. Di ba? Paano mo sasabihin ang isang salita na pwede mong itutuwid siya nang hindi nagagalit sa iyo ang kausap mo, kundi pa sasalamatan ka kasi naging tapat ka? It's better to say things that hurts and then nagbibigay buhay than to say things na masaya ka and then it kills. Di ba? Mas mabuting magsalita na kahit masakit, pero ang dulo niyan, kaligtasan. Kaysa magsalita ka ng ikatutuwa niya, pero ang dulot naman yan, kapahamakan. Okay. So, pangalawa, in conduct, how do you treat people? Diba? Sa pag-uugali mo. Sabi ng iba, ako, pag basagulero kausap ko, basagulero rin ako. Pag mabait ang kausap ko, mabait din ako. Pag ang kausap ko, walang hiya rin ako. Diba? Eh, pag chismoso kausap mo, chismoso rin. Hindi dapat gano'n. In conduct, di ba? Kung ano ka, be yourself. Kung Kristiyano ka, makita sa iyo ang pagiging Kristiyano mo. Amen. Pinag-aralan ko yung divorce. Kasi sa Bible, ang daming mga rabbis nung panahon ni Jesus, iba-iba ang pananaw sa divorce. Sa ngayon, iba-iba rin. Iba ang pananaw ng religion, iba ang pananaw ng Christianity, iba ang pananaw ng denomination. Magkakaiba sila patungkol sa divorce. Merong natutuwa, meron namang nagagalit. Kaya ang sabi ng isang caption, masaya ang mga kabit. Inisip ko, nasaan kaya mga kabit? Sinagot ng isip ko, di nasa Cavite. Cavite. So, in conduct, how do you treat people? Then third, ang sabi ni Paul kay Timothy, be, di ba? Do not let people look down on you because you are young. Then ang sabi niya, in love. How do you treat people in love? Mahal mo ba ito dahil kaibig-ibig? Mahal mo ba ito dahil may utang na loob ka? Mahal mo ba ito dahil may nakukuha ka? Paano kung konsumisyon sa iyo? Aawayin mo na? Kami dito, may mga leaders din kami na islo. Ang hirap minsan sinabi mo na, ulitin mo pa. Pero dahil pinili ko sila, I have to love them the way they are. Kahit mag-asawa, di ba? Kaya maraming naghihiwalay. Akala ko nung una mabait ka, yung pala ganito ka. Di ba? Nawawala daw yung love. It's not. Okay, in love, how do you treat people in love? In faith, how do you lead? Trusting God. Di ba? Nakikita ba ng mga kapatiran yung pagtitiwala mo sa Lord? O sa tuwing nag-uusap kayo, puro negatibo ka? If you are a leader, puro negatibo ang salita mo, you cannot challenge your people to trust and have faith in God. Kasi ikaw na leader, hindi ka rin nababasa ang buhay mo na hindi ka ganun ka-sold out. And in purity, how do you handle temptation? Di ba? Lahat tayo dumadaan sa iba't ibang uro ng tukso. Sabi nung iba, sa lalaki raw, girl, gold, glory.
Sa babae naman, gentleman, gold, glory. Ganon din. May tukso eh. Kasi hindi pa nakakarating si Satanas sa impyerno eh. Di ba? Naglilipa-lipana pa lang siya. Malay mo, dyan lang siya. Ako, lagi ko rin sinasabi, kahit saan ako mag-preach, kapag ka nakikita ko na may natutulog, sabi ko, wag nung istorbohin. Ha? Kayo na natutulog, makikiusap ako. Huwag kayong humilik. Love your neighbor. Kasi tulog din yan, baka magising. Di ba? So, tuloy. So, then secondly, in verse 13, sabi ni Paul, until I come, devote yourself to the public reading of scriptures, to exhortation, and to teaching. So, lead by your practice and teaching. Be rooted in the Word. Go deep in your study. Mag-Bible school na kayo. Ha? Be rooted in the Word. July 12. Okay, be rooted in the Word. Go deep in your study. Okay. Kasi, ito naman sinasabi ng Bible. Study to show thyself approved unto God. Tama na yung panahon na just open your mouth wide and the Lord will fill it. Totoo naman nakasulat sa Bible. Pero you need the wisdom of God. You need the knowledge coming from God and from the Word of God. Kasi maraming nag-aral na talagang titignan po nila yung meaning ng ibig sabihin po nito. Hindi basta banat lang ng banat. So, be rooted in the Word. Go deep in your study. Walk the talk and live by example. In short, modeling. Diba? Walk the talk and live by example. Pag sinabi mo ito, you have to stand on it. Modeling po. Ang buhay pananampalataya ay tulad po ng isang model. Kasi ang model, ako nakakita ako ng isang polo shirt doon po sa SM. Nung makita ko, sabi ni Pastora, pa, ang ganda nito. Sabi ko, sige, hanap tayo. Ang ganda ng fitting sa mannequin. Tapos naghanap kami, nakakita po kami nung niya, pero ayoko. Gusto ko yung nasa mannequin. Tinanggal yun sa mannequin. Kasi ang tingin ko, kasi pogi ko yung mannequin. Kasi ang ganda ng katawan ko mannequin. Hindi ko inano yung kung ano yung binepenta doon. Pinatanggal ko mismo yung nasuot ng mannequin. Nung sinuot ko, lalong na in love si Pastora. Bakit? Gusto niya yun eh. So the point is, may nag-model kasi. Di ba? So dahil ang ganda ng pagkakasuot sa mannequin, sabi ko, gusto ko yan. May nag-model. I-model ninyo ang Christian faith. Amen. Young people, kayo ang mag-model ng totoong pag-ibig. Mula sa Diyos, hindi kayo mapapahamak. At bibigyan kayo ng Diyos ng mapapangasawa, padala ng langit. Ang tawag doon, padas. Ano yung padas? Padala ng Santong Espiritu. Hindi yung padala ni Satanas. Kasi parehong padas yan eh. So, you and your life should preach the same message. Ikaw, at saka yung the way you live, yung sinabi mo, at the way you live, dapat pareho. Hindi yung iba ang sinabi mo, iba ang buhay mo. Kristiyano pag Sunday, kay Satanas pag Saturday. Parang ganoon. Di ba? Oh. So dapat, you and your life should preach the same message. Tignan nyo ang pagkakaiba. O tinatawag na pagkakasundo. O yung tinatawag na harmony ng archaeologist at saka ng tinatawag na artistry. Ang archaeologist, Kristiyano ha, in line with the word. Archaeologist na leader, mahilig deeper sa word. Kasi ang trabaho ng archaeologist, maghukay sila eh. Ang hinuhukay po nila,
kung hindi mga mina, mga buto ng tao. At habang palalim ng palalim, marami po silang nadidiscover. Dapat as Christians, we should be like an archaeologist. We dig deeper on the Word of God. At ang artistry, ito naman yung ginagandahan, the way they present and preach the Word. Malalim yung inaral, pinababaw, pinaganda, at ang ganda ng pagkakadeliver. Malalim, pero pinababaw. Di ba? Dapat ganon. Malalim yung dating ng salita, pero nung i-preach sa tao, kuhang-kuha ng mga tao. So, hindi lang tayo dapat archaeologist na rooted sa Word, but also artistry. Di ba? May art siya. Ang art niya ay yung sinasabi natin, how these people enjoying hearing the Word of God. Kasi ang lalim pero ang babaw. Hindi yung ang babaw pero ang lalim. Di ba? Ang lalim mo, pastor. Bakit? Rooted ba ako sa Word? Hindi ka namin magets. Kaya ang lalim mo. Hindi dapat ganun. Di ba? Ang lalim, pastor, ng dating mo pero ang babaw. Di ba? Ibig sabihin, kuhang-kuha namin. Parang yung isang tao, nag-handle ng cell group. Nung nag-handle ng cell group, eto yung mga tao niya, 5 sila, sabi niya, ikaw, sabi ganon, sa bahagi ng Sunday worship natin, ano yung gustong-gusto mo? Ano sabi niya? Gustong-gusto ko, pastor, yung nauuna ako sa church. Bakit? Doon pa lang sa worship. Ayokong mali. Gusto ko sa worship, nandun ako. O ikaw naman, sabi ganon, ako, ang gusto ko naman sa Word. Kahit malate ako sa worship, wag lang dun sa Word. Kasi pag narinig ko ang salita ng Diyos, pastor, hindi lang ako nabubuhayan, lumalalim ako sa Panginoon. Yung isa naman, ikaw, pastor, iba naman ako. Ayoko na pumunta ng Sunday na hindi ako nakapagbibigay ng aking tithes and offering. Kasi yun ang dahilan bakit ako binibless ni Lord. Kaya yung tithes and offering ko, Monday pa lang, nakaset aside na yan para sa Sunday. O ikaw, sabi naman isa, ako pastor. Announcement. Gustong-gusto ko yung announcement kasi inaabangan ko yung mga susunod na pangyayari. Kaya gustong-gusto ko announcement. 5 sila sa cell group. 6 yung cell leader. Pagdating sa 5, ikaw, ano naman gusto mo? Sabi nung isa, yung 5, ako gusto ko. Pagdating ng Sunday, uwing-uwi na ako. Gusto ko na umuwi kaagad. Bakit? Para lahat ng sinabi nila, isasagawa ko na. Kasi even in the house, in the home, I can worship God. Di ba? Uwing-uwi na ba kayo? So, teach your leader to speak well. Amen. And then in verse 14, lead by your gifts. Okay. Lahat po tayo, may kanya-kanya po tayong kaloob mula sa Lord. Ang sabi ni Paul kay Timoteo, do not neglect the gift you have, which was given you by prophecy, when the council of leaders have laid their hands on you. So, wala po, pagdating po sa tinatawag po na gifts, walang gaya-gaya. Kaya po tayo merong tinatawag na LER, di ba? Leaders Encounter Retreat. Hindi na RER. Kasi ang RER, ito ay re-encounter doon sa mga nag-backslide ng nag-encounter. Ibabalik mo sila sa encounter, kaya re-encounter. Pero kapag nagpatuloy ka na, hindi na re-encounter yon. Leaders encounter na. Okay. Kasi napagtagumpayan mo muna yung mga ibang teachings from the encounter retreat. So, do not imitate others. Develop your own. Kasi si Lord, hindi sa Diyos ng gaya-gaya. Meron siyang natatangi para sa iyo. Hindi pwedeng sabihin na, ang dugo nito, type O, ako rin, type O ako. Kasi tita ko siya. Hindi. Kahit magkakapatid na babae, kung 5 kayo, iisa ang DNA ninyo. Pero kapag kayo nagkaasawa na, yung DNA ng anak ninyo, type ng blood niya, iba na. Kasi ang type ng blood niya ay mula sa tatay, hindi na mula sa nanay.
So magkakaiba-iba na. Ako noon, akala ko noon, dahil ang auntie ko, kapatid ng nanay ko, type O siya, nung kumuha ako ng license ko, type O rin. Sinabi ko sa ate ko, ate, ang type ng blood ko, O. Sabi ganun. Hindi po pwede, yun, baka hindi ka anak ng tatay natin. Sabi ko, bakit? Dalawa tayo magkapatid, isa tatay natin. Dapat pareho tayo ng type ng blood. Sabi ko, ate, ano bang type ng blood mo? A, positive ako. So, ang ginawa ko ngayon, nung kuha ko ng license, nagpa-test din ako ng blood. Pareho kami. A+. Sabi ko, doon pala yun nagmula. So, dapat, pastors, yung DNA ninyo mula sa Diyos, dapat DNA din ng kongregasyon. Kapag ang DNA ng pastor ay vision-oriented, dapat lahat tayo vision-oriented din. Amen. Kapag ang vision ng pastor is multiplication, lahat ng isip ng kongregasyon dapat multiplication din. Kasi iisa ang DNA natin. Yun nga lang, kung di mo alam ang DNA ng pastor, kapag tinanong ka, anong DNA ng pastor mo? DNA. Di niya alam. At tinanong ang kongregasyon, di namin alam. Kasi hindi nyo talaga alam. So, dapat the vision of the pastor must be the vision of the church. Amen. And the goal of the pastor and the purpose of the pastor must be the goal and the purpose of the whole congregation. One in heart, one in spirit, one in path. Iisa ang inyong tinatahak. So, have your own originality. Pagdating sa gift, maaring pare-pareho ang vision nyo pero magkakaiba. Maaring ang gift ni Pastor Bebe ay gift of health. Di ba? Si Pastor yun, maaring ang gift niya, gift of pastoring or exhortation. Iba-iba ang gift natin, but we are in the same boat. Di ba? Kapag nandun tayo sa boat at iba-iba ang vision natin, ang boat na yan magiging rocking your boat. Lulubog kayo. Di ba? Pero kapag ang vision natin pare-pareho, pero ang gifts natin iba-iba, pero ang layunin natin is one, magiging maganda. Kaya nga sabi ng Bible, may tinawag sa pagpapastor, may gift. Sa pastor, evangelist, prophet, teachers, and apostle. Magkakaiba ang calling ng mga yan, pero isa ang layunin, to equip and train the body of Christ. Okay, so, do not abuse your gift. Instead, let it glorify God. Amen. Yung kung anong regalo meron ka, huwag mong salaulain. Kasi, merong isang tao, ang gift niya ay talagang cast out evil spirit. One time, naglalakad siya, tumilaok ang manok, nirebuke niya, in Jesus' name, ikaw na ginulat mo ko. Huwag mo salaulahin yun. Di ba? Lingwahe niya yun eh. Paraan ng pag-worship niya sa Lord yun. Ano kaya kung magiging parang katulad yan nung donkey, nung panahon ni, na nag-rebuke din. Di ba? Biglang magsalita sa iyo. Ano ka ba? Nagwo-worship din ako eh. Di ba? So, yun ang sinasabing huwag salaulain. Minsan kahit nga sa aso eh. Di ba? Lumipad lang yung ipis, katakot-takot na, by the blood of Jesus. Lumilipad lang yung ipis. So, wag salaulain. Amen. Para lang yun sa evil spirit. And verse 15, lead by your progress. In verse 15, ang sabi niya, practice these things. Immerse yourself. Ibig sabihin, magbabad ka doon. Soak yourself. Ibabad mo ang sarili mo. Sabi niya, practice these things. Immerse yourself in them. Ano yung ipapractice natin? Speech. Ano yung sunod? Conduct, love, faith, and purity. So sabi niya, practice these things. Immerse yourself in them so that all may see your progress. Ang tanong, may binabasa ka ba para mag-progress ka? Bukod sa Bible, may mga binabasa ka bang other books
to challenge you, to upgrade you. Kailangan natin yun. May pinupuntahan ka ba para mag-progress ka? Ibig sabihin, meron ka bang pinupuntahang mentor para ma-challenge ka? Huwag kayong pupunta doon sa hihilahin ka lang sa problema niya, na pagdating mo, sa halip na ikaw mapalakas, abay pinagsasabi niya, problem niya. Huwag mong puntahan yon. Puntahan mo yung matcha-challenge ka. Pupuntahan mo isang kapatiran. Leader, punta po ako rito. May problema po ako. Leader, i-challenge mo ba ako o idadamoy mo ako sa problema mo rin? Dapat tanungin mo leader mo. So dapat, kung ikaw leader, may problem ka, may nagpapakounsel sa iyo, let the word of God speaks. Amen. Hindi mo alam, ikaw ang gagaling. May isang pastor, meron dumating na abroad, Amerikano. Yung isang pastor lumapit sa unahan kasi nagtawag siya ng altar call for healing. So itong pastor na to, lumapit sa unahan kasi gusto niya ipag-pray siya ng pastor, ng evangelist, kasi may problema po sa sinus. Sa panahong yon talagang nag-i-struggle siya. Kasi yung problema niya doon sa paghinga, naiirita na po pati yung katawan niya. So ngayon, ang ginawa, lumapit sa unahan. And what the pastor did, yung evangelist, nakita niya, sabi niya, what will I pray for you? Ang sabi nung pastor, I'm a pastor. Ang sabi niya, I'm a pastor and I want you to pray for my healing. Tapos, sabi ng evangelist, come pastor. Ang sabi niya noon, I will speak to these people. Some of them might not even understand my English and I want you to interpret. So, oh yes pastor, sabi ng pastor. Pinag-pray. Nung pinag-pray niya, yung isang tao, biglang naglulundag yung pastor kasi siya pala ang gumaling. Ininterpret niya yung sinasabi ng nagpe-pray doon sa pero siya ang unang nakatanggap ng healing. God knows your desire. Sumunod ka lang. When this evangelist told that pastor to come and interpret what I'm saying to these people, sumunod lang siya, hindi sinabi na, oh, no, pastor, I need healing. Hindi sinabing ganon. Yes, pastor, I will do what you say. And when he did that, the first one who have received a miracle from God, it is the pastor. Gumaling siya sa sinus niya. Nagtaka yung pinagpe-pray dahil yung pastor, nagtatalon, magaling na siya. Diba? So, yan yung sinasabi natin. May kinakausap ka ba para mag-progress ka? May ka-fellowship ka ba para mag-progress ka? Stretch yourself to develop yourself. Ibig sabihin, banatin mo sarili mo, batakin mo sarili mo. Kung ang tingin mo parang negative ka na, pumunta ka doon sa babatak sa pananampalataya mo. You can do, baka sabihin sa'yo, you can do something better. You can do a lot of things. Do not dwell on your past. At labas ka sa comfort zone mo na puro negative ang nasa isip mo. Sabi nung asawa nung kalilibing lang namin, pastor, ano gagawin ko? Tuwing papasok ako sa kwarto, iiyak at iiyak na lang ako. Ayoko nang umuwi ng bahay. Simple lang, sinabi ko, di benta mo bahay mo. At least wala ka nang uuwian. Napangiti. Sabi, oo nga po, no. Binatak ko ang isip niya. Why dwell on the things that pulls you down? Di ba? You need something and you need somebody and someone to lift you up, to drag you kung kailangan. Makaalis ka lang dyan doon sa isip na nakakulong. Free yourself. Palayain mo sarili mo. So, you can be at your worst. Okay? Pero dapat mag-progress ka naman. Ilabas mo na lahat ng kalokohan mo, pero dapat pagkatapos niyan, mag-progress ka naman. You can be at your worst. Di ba? Pero dapat sikapin mo rin umasenso buhay mo.
sa pananampalataya. Gawin mo ang lahat ng mga negatibo na kasi yun ka eh. Pero dapat may pangarap ka. May pangarap ka na umasenso ka. At panglima, last, self-leadership. In verse 16, ang sabi ni Paul, keep a close watch on yourself, on the teaching, persist in this. Sabi ni Paul, hey, look at yourself whether you are in line with the Word of God. Align yourself and focus on it. Huwag kang lalayo sa teaching ng Panginoon. Kasi pag lumayo ka sa katuruan ng Biblia, hey, kaninong turo ang ina-adapt mo? Tapos ang sabi niya, persist on is, ipaglaban mo yon, pagsikapan mo yon. The devil is trying to let your focus out on the Word of God and on God. But persist on the things na ang landasin tungo sa kalangitan. Kasi hindi lang para sa iyo, para sa iba na nagtitiwala rin sa iyo. Sabi niya, for by so doing, dahil sa paggawa mo ng ito, you will save both yourself and your hearers. Pastor, kapag tayo nadidisiplina through the Word of God, hindi lang itong mga nakikinig maliligtas, ikaw din mismo. Kaya nga sabi ng Bible, work out on your own salvation. Ibig sabihin, alagaan mo ang kaligtasan mo. Kasi pag naalagaan mo yan, nagbe-behave ka. Hindi yung, ligtas naman ako, kaya kahit gumawa ako ng kalokohan, ligtas naman ako. Hindi yun. Why deceive yourself? Sa salita ng Lord lang tayo. So, be a leader of yourself. Ang sabi ni Pablo, di ba? Doon sa Corinto, sa 1 Corinthians 9:27. Ang sabi niya, but I disciplined my body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be disqualified. Kaya ang sabi ni Pablo, di ba, dinidisiplina ko, sinusupil ko, kinokontrol ko ang gawa ng aking mga laman. Kasi ang sabing ganon, pagkatapos mangaral, pagkatapos hindi naman in line yung pinapangaral ko sa buhay ko, kaya ang sabi niya, baka ako ma-disqualify din. Iba yung sinasabi ko, iba yung ginagawa ko. So watch yourself. Bantayan ang sarili. And then in 1 Timothy 4:7, sabi ni Paul kay Timothy, but stay away from worthless stories that are typical of old women. Rather, discipline yourself for the purpose of godliness. Tinignan ko, ano itong sinasabi niyang stay away from worthless stories that are typical of old women. Bakit kaya women? Bakit hindi men? Ano kaya meron ang women kapag sila ay nagsama-sama? Lalo na sa isang hagdanan na may 7 palo. Tapos pag umupo, ako pang number 5 tapos may hawak sila sa ulo. Yung panghuli, na nandun, unggoy naman. So kasi ito yung mga typical women. Madalas ito sa probinsya ginagawa. Diba? Lalo na after lunch, yung mga ganon. O, nandun sila, kwentuhan, pagkatapos may hawak ang ulo ng isa't isa. Kaya ang sabi ni Paul, stay away from the worthless stories, walang kabuluhang istorya. That are typical o typical, sabi ganon, of old women. Hindi pala woman, women. Ibig sabihin plural, hindi lang pala woman. Marami sila. Di ba? So, in short, stay away sa mga chismis. Tapos, rather, sabi ganon, discipline yourself for the purpose of godliness. Amen. What we say, what we do, there are a lot of people surrounding us, naririnig nila, nakikita nila. Kaya ang sabi ni Paul, bantayan mo ang sarili mo. So itong pinag-usapan natin na 2 Timothy 4:12-16, kapag yan ay napangyari sa buhay natin, hindi mahirap ang to produce leaders. Kung may maipoproduce kang leader, katulad mo rin.
Kasi minodel mo kung ano ang dapat. Sabi ko kay Pastora noon, nag-evaluate kami. Kasi marami ring nawala, mga leaders. Baka naman kasi masyadong na-pressure sa atin. Dahil sa sistema na ating niyakap noon, puro pressure ang binigay sa atin. Kaya tayo naman, puro pressure binigay natin sa kanila, hindi nakayanan. Gusto naman nilang lumaya, ayaw lang magsabi. Dahil parang hindi tayo papayag, dahil tayo hindi rin pinayagan. Mga nagkandawala. But this time, kung ganon, kung may pressure, dapat let love. Kasi kahit anong pressure ang ibigay sa atin, when we are motivated and we do things with love and in love, ang madali, lalong napapadali. Ang magaang, lalong gumagaang. Kasi hindi lang ikaw ang bubuhat, kundi lahat tayo sama-sama. Diba? So, those were the tips in growing yourself, in growing your leaders, in growing your church, and in growing your congregation. Sa susunod na mentoring po natin siguro, magsama pa tayo ng mga leaders natin para maririnig po nila na ang leadership is tandem with the pastor. Kung mag-aaral man kayo ng Bible School, hindi para pahiyain ang inyong mga pastor or leader, kundi maging katuwang po kayo nila. Kasi yun po ang pinaka-goal ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen po ba? So, napakasarap. Walk the talk. Let your lips and your lives united. Yung lips mo at saka yung buhay mo, dapat iisa ang mensahe. Amen. Let your lips and your lives preach the same message. Na kahit hindi ka magsalita, pero ang buhay mo nangungusap. Siguro, that's my conclusion. Let your lips and your lives preach the same message. You can write it down kasi ang ganda nito. Okay. Tinitignan ko kung naisulat ko, wala. Pero yun po ang gawin nating conclusion. Pwedeng isulat, my lips and my life will preach the same message. Kapag kang sinasabi natin at yung ating pamumuhay, pareho, then man, people will follow you. Because you model things na nagbibigay luwalhati sa Diyos and things that challenges their lives. So, purihin ng Lord. Bago po siguro tayo mag-pray, pray muna tayo. Sige, shall we all stand and let us pray? Tulungan mo kami, Panginoon, na lagi naming titignan, Panginoon, ang pamamaraan mo. Hindi yung nangyayari, Panginoon, sa kapaligiran. Nahatakin kami, Panginoon, sa mga bagay na ito at ma-pressure ang aming buhay. Kung di, O Lord, we have to fix our eyes to focus, O Lord, on the things from above. Kahit sa paligid namin at sa loob ng iglesia, may mga bagay, Panginoon, na kung titignan namin ay parang kailangang upuan na kagad kasi nakikita namin ang problema. Pero hayaan mo muna kami, Panginoon, na maging maayos sa iyo. Kasi pag ayos kami, madali kami makapag-ayos ng iba. Dahil kung sa aming puso may mga bagay na issue na hindi naaayos, pagharap namin sa iba, yun din po ang aming ipapasa sa kanila. Kaya dalagin ko po, Panginoon, teach us to focus on you and help us to align ourselves on the things, O God, concerning the things that you wanted us to do. And Father, we pray, let love continuously arise into our hearts. At ang dalangin ko, Panginoon, personal sa mga kongregasyon na pinagkatiwala mo sa amin, turuan mo kami magmahal. Maging mabuti, Panginoon, hindi lang maging mabait, kundi maging mabuting katiwala. Kailangan tanggalin, Panginoon, ang mga nakakasira sa pagbunga. At tanan namin po, Panginoon, ang mga pampataba
yung aming itinanim para ito'y lumago, sariwa, namumunga sa kapanahunan, hindi natatangay ng bagyo, at laging luntiyan dahil lagi pong naalagaan. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging mabuti kaming mga farmer na marunong magtiyaga, Panginoon, sa paghihintay ng tamang panahon, pero nangangalaga. Tulad ng sundalo, Panginoon, na disiplinado, Panginoon, sa lahat ng tuntunin at mag-focus kami sa kapayapaan. Tulad din po, Panginoon, ng isang mabuting manager, O Lord, na ang salita mo ay namamanage ng maayos. At mabuting atleta na mayroon po, Panginoon, kami sariling linyang tinatahak upang sa ganon, hindi kami mag-disqualified sa aming pakikibaka sa mundong ito. Kung di magtatagumpay kami because sumunod kami sa iyong salita, sa iyong pamamaraan, at hindi kami sumunod sa dikta ng aming isip, dikta ng aming puso, kundi dikta ng aming Panginoong Hesukristo, sapagkat ito po ang nagbibigay mabuti sa amin. Bless each one of us, Father, once again. This we pray in Jesus' name. Amen.